chapter 3, verse 1 to 15. Now, if, after sa pagbasa nako, lingkod na lang mo dayon, I will start, para for the sake of time, I will start preaching. And anyway, nag-ampo na ko ganina, I will not pray after sa pagbasa nako sa Bible. And then, lingkod na lang mo for the sake of time. And then, again, nag-pray na ko ganina. For connect-ani diri, God will bless this message. Okay, so, abrihin niyo mga Biblia, Colossians chapter 3, verse 1. If you then risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on the things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, all evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which thing sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when you live in them. But now ye also put all these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarians, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is band of perfectness. And let the peace of God roll in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Malingkod na mo. Diha sa atong bautismo, no, gihulagway ang nahitabo sa atong sulod, human nato madawat si Kristo nga atong manluluwas. Na in Colossians chapter 2 verse 12 to 13, nagahisgot diri, buried with him in baptism, wherein also you are risen with through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you are being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, that had quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Now, ato makita diri nga baptism is a picture sa paglubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ang bautismo, no, is a picture, no, sa paglubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ. So, therefore, ang baptism, it is immersion. Paglubong, right? Di ba? Magbautismo ta, ilubong. Because it is a picture sa paglubong, pagkabanaw ni Jesus Christ. When you are gihawas ka sa tubig, sa marang ingon na ang picture, unsay naitabo nimo sa sulod. No? Nga, sa diha, nga imong gidawat si Jesus Christ, nadawat nimo ang kinabuhi ni Christ. Si Christ has the power to save us because He was risen from the dead. Amen? That's the power to save us. Busa ang bautismo, dili is sprinkling. Ang uban mga reliyon, ang bautismo, ano ba? Sprinkling. No, it's not biblical. It's not in the Bible. Kita mo naglubong, nag-itsa-itsahan lang gamay nga yuta? No. Dili na picture sa paglubong o pagkabanaw ni Jesus Christ. It's not pouring. Ang uban sad, bubuag kabo. No. You need to be immersed. Ilubong ka sa tubig. It is biblical baptism, right? Igsoon ko sa ang atong simbahan gitawag Bible baptism because we followed what the Bible says. Now the message this morning, setting on lives for Christ. Setting
our lives for Christ. Now, Jesus died to save us from eternal damnation. If you are not saved today, kung wa pa ka kasiguro, kung mamatay ka, ang imong kalag, padulong sa langit, you must accept Jesus Christ as your personal Savior. Imo siyang dawaton karon, hinulsulan nimo imong mga sala, o imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Nga naman, kung mamatay ka, na dili mapasaylo ang imong mga sala, and you don't have Christ in your heart, dili ka kasud sa langit, ang imong lugar mao ang linaw nga kalayo. Oh, what a great loss of your soul. Can you imagine? Puyo ta nining kalibutan na unya wa nato pangandami ang atong kamatayon og naluwas ba ta og wala ba? Now, it's better today that you must think 1,000 times. Are you saved? If you are not, today is the day of salvation. Now we are buried with Christ and we're raised with Christ, a new man because of our faith in Him. That's what the Bible says. If you are truly saved, obey God in water of baptism. Because baptism is the first step of following and obeying Jesus Christ. Kung naluwas na ka, wa ka magsunod pa sa tubig sa bautismo, dili ka anak nga masinugtanon sa Diyos. And God, He cannot bless us if we are not going to follow the Lord. So if you are saved, Pastor, I'm saved. Ginawat na nako si Jesus Christ. I know I'm saved. I know I'm going to heaven. You need to obey God in water baptism. Amen? Ani ka na sa church, no? Every Sunday, almost every Sunday, we have a baptism at the back. So ina lang ang mga akong assistant pastors dinhi, and you can set a time kano sa mo bautismoan. And salamat ko sa mga Kristohanon ngayon yung gisunod ang Ginoo sa tubig sa bautismo. Our baptism is a picture of Christ's death and burial and resurrection. In Romans 6:4, therefore we are buried with Him by baptism into death, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa diha nga gibautismo ang picture nato diha nga sama ang old sinful nature nato, no? Sama ta ni Kristo, gilubong ta kauban ni Kristo og nabanhaw ta. And we have a new life. Amen? Dapat magkinabuhi na ta nga balan. Nga naman, it doesn't mean hindi na ta kakomentar og sala, pero lahi ng word nga nagpakasala og kanang nakasala. Kanang karnero pwede siya malapok. Right? Ang karnero ba? Hindi pwede malapok siya when he walk at the way. Pwede siya nga mahugawan, pero ang karnero di siya gusto nga malapok siya. Pero lahi ng baboy. Ang baboy mangita gid siya lapok. Unsa ka ta? Karnero ta sa Dios o baboy ta? If you are a pig, you are not. Dili ka karnero sa Dios, right? You are not saved. Amen? Do you understand what I mean? If you are truly saved, dili na ka malipay, magpuyo sa sala. Pwede ka makasala. And then mayon ka, Lord, sorry, nakasala ko because you are not happy doing sin. If you are truly saved, if you are truly has Christ in your heart, you are a new creature. All things are passed away, behold, new things niabot na sa imong kinabuhi. Pero ganing, kung imong kagluwas ka, way kausaban sa imong kinabuhi, nagduha-duha ko sa imong kinabuhi. Maybe you are not saved because water of baptism is a picture o sa nahitabo sa atong sulod nga nanata sa bag-o nga kinabuhi. No, dili pinaagi sa atong bautismo na luwas ta apan pinaagi sa atong pagtuo. We are not saved kay nagbabautismo ta. No, that's wrong. If you are not saved and you get to baptize, the same. You are not saved. Also, bisa pag wa ka maluwas, bisa pag kapila ka magbautismo, wa gyud ka maluwas. No, kay ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Dili pinagi sa tong bautismo na luwas ta, pan pinagi sa tong pagtuo. In Ephesians 1:19, and what is exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the work of His mighty power, which wrought in Christ when He raised from the dead and set on Him on His right hand,
in the heavenly places. And Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and not of yourselves. Dili na sa atong kaugalingon na luwas ta. Dili na resulta sa atong binuhatan. This is what the Bible says. It is the gift of God. Kamo kung tagaan mo ga sa bayran ba ninyo? Insa salamat ha, kamo kay gitagaan ta mo ga sa dapat sir, gitagaan ko ni mo ga sa unsa man ni magtrabaho ko sa inyong balay? No, that's a gift. Wala na gipalit, ilahi nang imong gipalit ug imong gidawat nga gasa. Right? Salvation is a gift. Salvation is not for sale because nobody can buy it. Because the price of salvation is so great. Even 0.111% ang atong bayaran. Ang discount, 99.9999% ang discount. We cannot able to buy it. Because it's the blood of the Lord Jesus Christ, even the price of the whole world. Dili makapalit sa usa ka kaluwasan. And thank God, iyan ang gi-offer nato sa free gift. Now we are saved because salvation is a gift of God. Amen? Now, dapat sa atong kinabuhi, atong ipahaom diha ni Kristo. Kay kining atong nadawat nga bagong kinabuhi, gikan ni Kristo. No, unsaon nato pagpahaom sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Pastor, how can I set my life in Christ? Unsaon ako nga I can serve the Lord. Makasunod ko sa Ginoo. Number 1, set your affection on the things above. Now, Christian, remember this. Ang Diyos dili ni siya maghatag natong kasuguan, maghatag natong unsaon nato pagsunod niya nga di nato kaya. Ayon si Kristo, my yoke is easy. My burden is light. Pero para sa ubang mga Kristiyano, Pastor, it's hard to obey God. Why? Because you are not following the Bible. First of all, why you cannot serve God? Because your affection nasa mga butang ng kalibutan na. Ang inyong una, bahala, di ko kasimba, basta makakwarta ko, right? And that's the reason why di ta kasunod sa Ginoo. Pero ang pagsunod sa Ginoo, na ang grasya sa Diyos mo help nato. Mo sustain nato. Na in Colossians chapter 3 verse 2, set your affection. Pastor, what is affection? Kana bang imong pagbati? Young people, basig ang inyong pagbati, uyab-uyab ra gyud, wa gyud sa Ginoo. It will destroy your life. Karon nahigugma ka, sunod semana wala na pod. Ang imong pagbati ibutang nimo diha sa Ginoo nga akong unahon ang Ginoo kay ang Ginoo mo'y source sa tanan. Ako nakita, ako nadungog ganina si Pastor King, nagkuan siya, seek first the kingdom of God, right? Unahon na to ang Ginoo kay ang tanang butang idugang niya nimo. Unya ang imong affection mga butang ning kalibutana. Mga gara-gara, unsa ka diha, ninduta no, ako sapatos Nike, ako sapatos Adidas, ang akong jogging pants Adidas, ang nawong murag aliwas na wa gyapon. Hey, put your affection diha sa Ginoo. Pastor, how can I do that? Read your Bible, learn to love the work of God. Ang atong pagbati, atong ibutang sa langit ng mga butang, dili na ito ibaylo sa mga butang sa Diyos kaysa mga butang sa kalibutan. Ang mga butang sa Diyos, dili na ito ibaylo sa mga butang sa kalibutan. Don't say, I will not go to the church today because I have mualang maligo mi sa dagat. No! Ang mga butang sa kalibutan, iyahan na sa Diyos. Sa Diyos naghimo nini. Ihatag na sa Diyos kanato kung ang atong pagbati na ibutang nato kaniya. Kung imong pagbati wala sa Diyos, nasa kwarta. Remember this. Listen to me. Kung inyong pagbati wala sa Diyos, naa sa kwarta. Ang kwarta makadaot nimo. Money, you don't know how to handle money.
Kung imong pagbati na sa kwarta, dili ka ngayon sa tagag kwarta sa Ginoo. Because money, it makes you miserable. To those people who cannot hold ang ilang pagbati na sa kwarta, wala sa Diyos. Para sa imong anak, kung imong anak tagaan imong dulaan, di na siya makaon, di na siya mutulog, kay magdula siya. Do you experience that, kita nga mga parents? Kung atong anak sa una, kung tagaan atong dulaan, di na siya matulog, di na siya mukaon, magdula ra siya. O sa itong buhaton? Atong kuhaon ang dulaan. Si GR sa una, gipalitan ako siya bike, di isa mo nagbike. Hantod gihangak na siya, hantod gihubak na siya. Bisag unsa og sulti malingal na wala nagtuyok-tuyok na. Ang among gihimo gikuha na mo ang bike. O wala na siya magmiserable. Hey, Christian, just like that. Be careful about loving money. The Bible says, set your affection on things above. Amen? I-value ang mga butang ng kalibutana. Si Abraham, gipadato sa Diyos, kaiyang una gisunod ang Diyos labaw sa tanan. He gave His son. He followed the Lord. Bisan pa o blisod, si Abraham ni sunod sa Ginoo. Now, number 2, set your eyes on the appearance for Christ. Itutok nato ang atong mga mata sa pagbalik ni Kristo. Because Christ is coming soon. In middle age, there is war. In every side of the world. Abi ninyo, ang mga leaders, para sa mga ubang nasod, nga ang presidente rin magbuot, ang uban mo appeal po, pero powerful kayo ng ilang leaders. Kung magubata, kita, appeal kita sa Pilipinas. Take what happened to the world. Wili gahapit na mo balik ang Ginoo. Usa nga tong eyes para makapangalagad sa Ginoo na set your affection on the things above. What is your first, what sabi niyong gugma karon? Hinauton ta nga naa sa Ginoo. God is your priority, number 1. Ang imong mata, imo dang gitutok sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Ano ninyo gitutok? Itutok ninyo sa mga butang ng kalibutan, ang inyong paglaom, kanang inyong sweldo, kanang inyong kabtangan. No, our hope must be in Christ. This world, we have no hope. This world, sunugon ni sa Ginoo. Amen? In Colossians 3:4, when Christ, who is the life, shall appear, then shall we also appear with Him glory. In John chapter 3, verse 2, beloved, now we are sons of God, and it doth not yet appear what it shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Inigbalik sa Ginoo, our body will change and will be like Christ. Wala na ibati natog na wong. Guwapo na tatanan. Wala na sakit na tuhod. No, kusog na tamudagan. Amen? That's our hope. So looking your eyes, set your eyes ngadto sa pagbalik sa Ginoo. Okay? Now, in John, first, ang atong mga mata, kanunay atong itutok sa pagbalik aron dili ta maulawan. In 1 John 2:28, 1 John 2:28, and now little children abide in Him, that when He shall appear, He may have confidence and not be ashamed before Him as His coming. In Titus chapter 2, verse 13, looking for the gospel, the blessed, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Isulti din ang atong Diyos o ang atong maluluwas mao si Jesus Christ. Doon ay mga relihiyon ingon sila si Jesus Christ dili sa Diyos. They're wrong because the Bible says, looking for the blessed hope of the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Amen? Padayon ta sa pagpangabig ug kalag, paghatag sa buluhaton sa Dios kay ang iyang pagbalik hapit na. Karon bisan asa ka, gubot na ang kalibutan. So hapit na gid mo balik ang Ginoo. We will pray more missionaries to the whole world. Ay, ang Ginoo, hapit na siya mobalik. In Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith,
Kung ang atong tan-awon dili si Jesus, muundang ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, listen to me, choir members, Christian, young people, ang atong tutukan mao si Kristo. Ang atong tan-awon, ang atong model si Christ. Dili nato mututok ta sa usa ka tawo kay mapukan ta. Ang tao dili siya salamat ta dunay mga tao na blessed na sa ilang kinabuhi. But remember this, they are not perfect. Ang atong wala ingon sa Bible nga inyong tutukan ang pastor, ay inyong tutukan si Jesus Christ. Ano man ang pastor, pwede siya mahimong masayop. Usahay ako madunggan sa mga wali, usahay gipadako na kayo ang pastor. No. Ang atong ipadako sa atong church, dili ang pastor, it is the Lord Jesus Christ who save you. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, let's look on the Lord Jesus Christ. Kung di niyo si Kristo tutukan mo, backslide yun mo. Kung unsay sakto man ang mag-idol ta kanya akong awaton siya kay buutan ng Kristohanon, faithful siya. Uy, libakira man po di ay. Unya ni backslide na ka. Si Kristo mo ay mong tutukan. Katong mga tao nga ma-discourage kung makita bikil sa church, wato magtutok sa Ginoo. So, dili ta dapat makuan niya na. Dili ta dapat mo backslide sa usa lang ka tawo. Magpadayon tag-alagad sa Ginoo because ang atong mamata gitutok nato ni Jesus Christ. Amen. Number 3. Set your body apart from filthiness. Colossians 3:5-7. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection. Ano sabi ni? Pangibog nga unod nun. Mga dili maayo nga mga pangibog. Pasig na ay dali nato lalaki maibog og lalaki. Babae maibog og babae. Ato nang iduol sa Ginoo. And I know the grace of God sufficient nimo mutabang nimo. Evil concupiscence, the utang tinguha, and covetousness, kadalo sa pag-angkon sa mga butang. Natong makita diri, which is idolatry. Now, hey, Christian, if you long to have that thing, so na di na lang ka musunod, di na lang ka musimba, insa, ay, daghan ko kinahanglan nga kwarta, magtrabaho ko, di na kumuhato sa simbahan. The Bible says, it is, hama to, ano ni abot na makadiya? Ibalik. Covetousness, which is what? Idolatry. Anong Diyos man na pastor? Kay gipuli nimo sa Diyos. Kung tuwa ka sa ito, nagtimong tindahan. Ang imong gisimba, imong tindahan kay today, ang simba God, Domingo. Ting simba ang Domingo. Right? Kung aha ka dapit, tuwa ka sa imong baboy, ang imong Diyos, imong baboy. Today is the day of worship. Whatsoever you want sa aha kadapit, dito, imo muna mo simbahan. Di man na simbahan ako, pastor. That's what the Bible says. Nganong idolatry ka ng covetousness. Because of covetousness, daghan sa ato, niinin, mapukan sila. Dilita mo simba because of covetousness. God wants you to set your body apart from filthiness. Ato ning biyaan. And then for which the sake of wrath of God cometh on the children of disobedience. Ang kapungot sa Diyos moabot nimo. Di ta kuyawan ni ana. Ang Diyos na lagot siya, napungot siya sa mga taong nagsimbag Diyos. Gusto ang Diyos, di ka mo salig sa imong negosyo, di ka mo salig sa imong unsada sa imong mga hayop, babuyan, kanding, manukan. Yung gusto nimo, ang Diyos may imong saligan. So, when the time will come, when Sunday, moabot ng Domingo, mayroon ka, I will go to the church because God is my source. Ang Diyos akong saligan. Amen? O mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili ko na nimo himuon, the Bible says, for which this sake the wrath of God cometh to the children of disobedience. You know, you also
walk sometime when you live in them. So delikado di ay. Kay imbes blessing ang atong mapaabot, ang kapungot sa Dios ang atong madawat. Dili ta magkinabuhi sa sala. Ang atong lawas aton nining ipahilayo sa kahugaw. Young people, be careful of your wicked friends and unsaved friends. They will influence you to do wicked things. Sin will destroy your life. Sin brings shame sa imong kinabuhi. I don't know kung nakambunsay ba mo nga ang sala mo dalag kaulawan sa atong kinabuhi. Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might destroy this, henceforth we should not serve sin. Si Samson, wala siya mapatuo sa pulong sa Diyos. Nangasawa siya sa kababae nga nagsimba og Dios, way kahadlok sa Diyos. Ningato siya sa lugar sa kaaway, si Samson nabuta siya. Nindot unta kay ang plano sa iyang kinabuhi to be a leader like a king of Israel. Like siya unta ang judge sa Israel to save the people from their enemy. And itabo niya nabuta siya, luoy kay ang kabutang. Si David nanapaw siya, nakapatay siya. Ang kastigo sa Diyos, usa niya ka anak, girape sa iyang anak. Gipatay ang usa niya ka anak sa iya sa sama anak. Ay ang kamanggulangang anak nag-rebel din niya because David committed sins against God. Do not wait nga kamungot sa Diyos, mabot sa imong kinabuhi. Get right with God. Pangayog pasaylo sa Diyos sa imong mga sala. O ayaw na baliki ang imong mga sala. Amen. And then number 4, set your life for others. Gamitang imong kinabuhi para sa uban. And chapter 3, verse 12, but own therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long suffering, forbearing one another and forgiving one another. If man have quarrel against any, doon na ba nag-away nato din eh? Ingon si Pastor Sudi, kanang mag-away, normal na. Kanang ba nag-asawa? Normal na mag-away. Pero mas maayog di mag-away. Ha? Muna di magbulag kung mag-away. Kaya normal man na. Pero mag-uli na. Magpinasayloay. If any man have quarrel, doon na ba yung mga sikristuhano nag-away? Naangnis Biblia, biblical na, nag-away mo. Right? Pero di na biblical, di mo mag-uli. Kaingon sa Bible, if any man have quarrel against you, even as Christ forgive you, so also do ye. Isa ko nag-away mo, magpinasayloay mo, kay si Kristo nagpasaylo ninyo. Amen? Pastor, giingnan ko niya nga bati kog nawong. Sa iya siguro bati kag nawong. Pero sa uban, guwapa ka. Amen? Salamat ko, ang atong nawong, ang atong mata, dili pariha. Ako'y amigo, sa unay siya, akong uyab, akong tabuon, kuyog ta, guwapa kay. Pagtanan ako, bati, apos kay nawong siyang uyab. Pero salamat ko sa Ginoo, nga di may parihag mata. Say nang kakong parihatag mata, si Jimaray guwapa. Una na naing tagmata, ayaw mo kagawal niya na. Pero magpinasaylo ay ta. Amen? Nya, gipasaylo na ninyo. Ayaw mong bungol-bungol, di mo panalanginan sa Ginoo niya na, di mo pasayloon sa Diyos. Karon lang ka, bungulan ta kag duha ka tuig na. Nya bubalik na ang Ginoo. Now, ang kinabuhi para sa Diyos, kinabuhi para sa uban. Pasayloa siya para mahimo kang blessing niya. Ang inyong kinabuhi, dili para sa uban, na miserable yun mo. So, lahi kunog ninyo gunahuna inyong kinabuhi, inyong pagkatao for bisag 5 minutes lang. Di ba magmiserable mo? Magtanaw mo sa amin, isa, bukad mo niya akong ilong, di man ko parehag ilong ni Kuan. Yung pagkaglihang mo niya akong ipon, daghang kay kasaway, oy, pasalamat sa Ginoo. Nagiluwas ka, makasasala ka, your sin was forgiven. Nya mo adto na ka sa langit, be thankful to God. That's the next nato nga lesson. Set your heart to be thankful. Pero balik sa tadri. Christian, kung natay away, o kinsa imong kaaway,
Pasaylo sila. Pangayog pasaylo. Pastor, nga nung mga magpasaylo, wa man ko sala. Para malinaw ba? Ingon sa Bible, kung ingon mo, wa mo sala. Baka kun mo, ingon ang Ginoo, kay kita tanan daw makasasala. Kung mag-away ganing, bisag wa kay sala, mga ikag pasaylo. Ano mga ayo man ko, pastor, nga wa man ko sala. Para malinaw. Diba? Amen? Kaya ingon biya sa Bible, kinsa tumingog walay sala, wala tayong pagbasa niini. Basta ang away ganing, kamo ginanduhay salaan. Kay kung way musukol, wagi away. Diba tinoon? Bagoy away, wala ang usa mudagan. Wagi away, oy. Masuko, ayaw ko suko ha, kay wala rato ako, di ta mag-away. Di ba way away? Mao naron malinaw, amen? Kay ang tao nga magunahuna, sayang kaugalingon, dili gid magamit sa Ginoo. Pero ang tao nga magunahuna sa uban, magamit sa Ginoo. And his life is full of blessing, full of joy. Di siya mahimong miserably. Christian, if you want to be a miserable thing about yourself, you need not, you're dapat ang imong pagunahuna, imong gitanaw, the needs of others. Your problems, not the problems of others. Dapat ang atong problema, kanang problema sa uban. Ang problema, kung atong problema, ang kaugalingon nato. Okay? So, a selfish Christian is a miserable Christian. Dunay bata, perti niyang guula kayo. Kaya wa siya paliti sa iyang papa ug mama ug sapatos. Adto siya sa tulay kay ambak siya. Nakita niya ang tao nga nanglabay nga pungkol sa retiil ba? Nag-anak crutches. Kaingon siya, unaog siya, isa din ako muambak ko. May na lang ko kay na ako'y, wala ko'y sapatos pero na ako'y tiil. Kung sa may gusto ninyo. Ha? Kung magunahuna lang ka sa ubang tao, ang imong hunahunahon, imong kaugalingon nimo, awagin ay. Magmiserable ka. Muhanay ka diri sa church, magsikag mahay. Think about others that are not saved. Think about the unsaved souls nga dapat masultihan nato sa maayong balita. And then, sa igwi mo ng tanaw, you become joyful in your Christian life. You become happy. Amen? Last, set your heart to be thankful. Ibutang imong kasing-kasing ang mapasalamaton. Colossians 3:15, and let your peace, of God roll in your hearts, to be which also you're called in one body, and be thankful. In 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ concerning you. In Colossians chapter 2, verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Christian, dapat mapasalamaton ta ngadto sa Ginoo. Unaan ninyo karon, you'll never learn to be thankful to God. I will tell you this. That's the reason why you are not serving the Lord. You have no joy sa imong pagsimba. But those people that they learn to be thankful to God, ang maturity nato makita sa atong pagka-mapasalamaton sa Diyos. Maigsoon ko sa Ginoo, grabe ang gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi. He died on the cross to save us. We still committed sins against God. He forgave us. Iyat ang giandamag nindot nga mga butang. Think about Joseph, the son of Jacob. He continues serving God even his life is not in a place of comfort. He became a servant. Gipapriso siya ni Potiphar. But he always prayed to the Lord. It means wala siya maluya. Iyang gipasalamatan gapon ng Ginoo og nigawas siya with a great blessing. He became a governor of Egypt. Kung si Joseph wala siya kasing-kasing o pasalamaton, he will learn to hate God. Christian, let your heart to be thankful every day. Give thanks to God in your daily prayers. Dapat natay panahon nga nga, Lord, thank you so much for saving me. Lord, thank you for this day. Lord, thank you for the souls nga na-save.
Lord, thank you for my life na imong gihatag nako. Lord, thank you for this home. Lord, thank you for my children. Lord, thank you for everything. Christian, ang Diyos di siya malipay kung we are ungrateful. Learn to be thankful to God. Be thankful to your parents, children. Be thankful to your parents. Always. Be thankful to the people who used by God to help you because that's the will of God. And God is going to bless you. And you have a blessed life. And God will bless your life kung makita sa Ginoo nga aduna mapasalamaton ang atong kinaya. Ang pagpahimutang sa atong kinabuhi diya sa Dios nagdagdakong panalangin sa atong kinabuhi. Ibutang ang imong pagbati sa mga butang nga langiton, himoa nga prioridad ang mga espirituhanong mga butang. Remember this, every time you are not in the church because of covetousness, the thing nga mo imong giatiman that Sunday is your idolatry. And God hates idolatry. He cannot bless those people that worshipers of idols. Even you are saved, you can, bisag luwas na ka, makahimo gyapon ka pagsimba sa mga Diyos-Diyos kung dili ka magbantay sa imong kinabuhing Kristohanon. I-promise ang Lord, help me. Nga ako Ginoo, ako kang unahon. Ibutang imong mga mata sa pagbalik ni Kristo, ilikay ang imong lawas sa tanang kahugaw diya sa sala, sa bisyo, pagsimba og Dios sa mga nagdalag distraction sa atong kinabuhi. Set your life for others, and God's favor is to those Christians who live unselfishly. You want God's favor? Pastor, gusto ko nga dunay pabor ang Ginoo nako. That's God's grace. Ibutang imong mga mata diha ni Kristo. Iset ang imong kaugalingon, I'm here to help others. I'm not here para tabangan ko, but I'm here to help. Amen? Wala ko maana dinhi. Aron dahigon ko na ako dinhi sa church, nangalagad ko sa church, aron mahimo kong blessing sa akong kauban. Amen? Dili aron ko alagaran. Christian, God wants you to setting our lives for Christ. Manindog ta. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord, bless this invitation. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Now remain standing, no one is looking around. Please bow your head and close your eyes. While the piano will play very softly. Now this morning, wala akong masayod. I'm going to make this invitation very quick. Maybe, amo kang bisita karon. Wala pa ka makasiguro kung mamatay ka ang imong kalag paduong sa langit. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Ayaw pagbiya nga wa nimo maangkon si Jesus Christ. Dawata siya pasudla sa imong kinabuhi. May mingon ka, Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tunga kamot, mailan nga imo siyang dawaton. Aduna ba? Please raise your hand. Please raise your hand. Your right hand. Aduna ba? Aduna ba? Yes, I say one hand. Aduna ba ikadua? Now, kato nagpataas sa iyang kamot, o wa ka magpataas, but you want to be saved, sunodin iting pag-ampo, diha sa imong giling, diha sa imong gitindugan, sunodin nga pag-ampo. Sunodin nga pag-ampo, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa ako mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas, ako kang tuhuan, please come to my heart and save me. Na para sa mga Kristohanon, if God speaking to your heart, why you will not come? Come to the altar, please, come. Kneel down to the altar. Come and just talk to God. Please come. Come to the altar. If God's speaking to your heart, why you will not come? Come on, Christian. Respond. If God's speaking to your heart, why you will not come? Come to the altar. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. So sa kakalag na nagdawat nimo, Lord, thank you, Lord, sa mga Kristohanon. They came forward. They prayed. I don't know, God, what is in their hearts. But Lord, I know that you know them. Lord, please help them. Lord, bless them. Tabangi kami, Ginoo, ang among
kinabuhi, mahaom diya kanimo. Aron ikaw magamit ka namo. Aron kami mahimong malipayon sa among pag-alaga diya kanimo. Lord, help us, O God, and bless your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.